So eto mga sangkay, alamin po natin kasi nagkaroon daw po ng gulo no yung kampo ni VP Sara at itong mga kongresista. Hello guys, what's up? This is me. We are back dito sa ating YouTube channel at ito pag-usapan po natin mga sangkay itong nangyaring gulo daw po nitong mga nung kampo ni VP Sara regarding po ito sa impeachment trial na paparating. Ngayon mga sangkay, nagkaroon daw po ng tensyon. So ano nga ba nangyari? Pag-usapan po natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay. Ito na nga po yun, mga sangkay. Tingnan po natin. Kasi ayon po sa report, ayan. Prosekusyon ng kampo ni VP Sara nag-angasan umano sa pre-impeachment trial conference sa Senado. Opa, ano nangyari? Pre-trial stage pa lang pero nagkagirian na umano ang defense at prosecution teams sa impeachment case ni VP Sara. Ano ang mga nangyari sa unang araw ng closed-door meeting? Yan ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes ng Abante live mula sa Senado. Isaiah, ano ang iyong update dyan? Pinky, nang dahil nga sa dami ng ebidensya ng parehong prosekusyon at defense team, Parehas maraming ebidensya. hindi natapos ang pre-trial conference ngayong araw. Nag-suspend sila kanina mga 5 p.m. Subalit inaasahan naman daw magpapatuloy ito sa Lunes. Sa Monday. So nagkaroon nga po ng tensyon. So dahil dyan, next week na po mga sangkay itutuloy. Pero ano ba nangyari? Alas 9 ng umaga. Halos magkasabay na dumating dito sa Senado ang parehong prosekusyon at defense team. Yan, yung mga hawak nilang maleta, mga sangkay. Hindi ko alam kung pang-aasar yan eh. Basta hawak nilang maleta, yan po ay mga dokumento, mga sangkay. I think, mga evidence against Sara Duterte. Maleta at bulto-bulto mga dokumento ang bit-bit ng magkaparehong panig. Sa bahagi ng prosekusyon, Hindi, no? 10 House prosecutor lang ang nakarating. Absent si Dinagat Island Representative Kaka Bagaw. Sa gitna ng pre-trial conference, nagkaroon umano ng tensyon sa pagitan ng prosekusyon at defense team. Ayon sa impormante ng Billionaire News Channel, kinakailangang isuspinde ni Senate Secretary Renato Bantog Jr. ng halos 1 oras ang pagpupulong matapos mag-aangasan umano ang magkabilang panig. Tila nag-meltdown din ang private prosecutor na si Lorna Kapunan. Oy, ano nangyari? Ano nangyari? Period po ngayon, mainit ang utak. Period. May period daw si ma'am. Kaya mainit ang ulo. Pero tikom ang mga House prosecutors sa mga nangyari. Hi, Kong. Kumusta naman, Kong? Ha? Kumusta naman? Medyo may nagtalo daw, totoo? Medyo may nagtalo daw. Oh, chismis. Okay. Wait lang. So, wala pong may nakakuha ng video. Walang may nakakuha. So, mukhang private, no? Private yung nangyari. Kasi yung mga media nakichismis na lang. Nagkagulo daw sa loob ng pre-prosecution. No? Pambihira, mga sangkay. Sana may nakakuha man lang ng clip, no? Para, alam nyo naman, yung mga Pinoy, kapag kaganyan, ang gusto ng mga Pinoy, yung mga ma-action, eh. Well, hindi na natin, mga sangkay. Share, kumusta yung kanina? Ano update? Medyo may tension, Kong? Mukhang totoo nga, mga sangkay. Ayaw nilang magsalita, eh. Sinisikreto nila, pero mukhang totoo nga po na nangyari po yung tension. Ayon naman sa defense team, normal lang ang mga pagtatalo sa pre-trial conference. And we were able to settle it naman. So, I think it was a good morning session. At least we found ways para expedite yung proceedings. Bigis sa 4 na articles of impeachment, isa lang ang natapos ngayong araw, which is ito ngayon 3rd article, which is the bribery. Ayon naman sa parehong prosekusyon at
defense team. Tatapusin nila sa Lunes ang grave threats at susunod na nga nila yung dalawa raw sa pinakamahaba, which is the confidential funds at unexplained wealth. Nakausap rin sobrang haba talaga niyan, mga sanggay. nga natin, Pinky, kanina si Attorney Michael Poa matapos ngang mag-suspend ang kanilang conference. Ayon kay Attorney Michael Poa, hindi rin naman talaga raw masasabing tensyon ang nangyari. Subalit ito raw ay nagkaroon ng pagtatalo o diskusyon at sinasabi niya na normal naman daw ito sa mga abogado. At sinabi rin sa atin ni Attorney Poa, Pinky, na sa parte ng defense team, meron silang 25 to 30 witnesses na ihaharap sa impeachment trial. Ayun na. Pinky. Maganda to. Harapan na ng mga witness. Sa defense, di ba? Sa defense, ibig sabihin, kay VP Sara to. So, tingnan nga natin. Tensyon na nangyari, subalit ito raw ay nagkaroon ng pagtatalo o diskusyon at sinasabi niya na normal naman daw ito sa mga abogado. At sinabi rin sa atin ni Attorney Poa, Pinky, na sa parte ng defense team, Sa part nila. meron silang 25 to 30 witnesses na ihaharap. Oy, 25 to 30 witnesses. So, sino-sino ang mga ito at ano po yan, mga sangkay? At sa side naman po ng kabila, may mga agam-agam na yung Piato, yung Mary Grace Piatos, lalabas daw po. Lalabas daw eh. So, sino kaya ito, mga sangkay, no? Okay. Sa impeachment trial. Pinky. Isaiah, may idea ka ba kung hanggang kailan posibleng magtagal itong impeachment trial ni VP Sara? Pinky, ayon kay Attorney Michael Poa, hindi pa siya makapagbibigay ng eksaktong panahon nga kung gaano magiging katagal ito magiging impeachment trial dahil hindi pa tapos yung marking of evidence ngayong araw at itutuloy pa nga nila ito sa Lunes. Subalit nauna nang sinabi, Pinky, ng prosecution, partikular na nga si House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, posible raw magtagal ang impeachment hanggang sa katapusan ng Setyembre. Pinky. Maraming salamat. Okay, so hanggang September, possible yung siguro yung trial na mismo, mga sangkay, no? So, ganyan po siya katagal. So, well, magkakaalaman na po dyan, ano yung confidential fund, ano yung Mary Grace Piatos, ano yung sinasabing mga threat laban po kay PBBM. Ako yung threat laban kay PBBM at sa family po niya, yun yung medyo mabigat po yun kasi may video eh. Di ba? Yung talagang nanggigigil po siya eh. Well, ayan nga po, nagkaroon daw po ng tensyon. Sayang, hindi nakakunan yung mga video eh, no? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.